Sinimulan nang itayo ang kauna-unahang BrahMos anti-ship missile base na nakaharap sa South China Sea. China, dapat nga bang mabahala? Ang BrahMos missile ay resulta ng isang joint development sa pagitan ng India at Russia na kilala sa kanyang high-speed at precision strike capabilities na ginagawang isang mabisang sandata laban sa mga kalaban sa karagatan. Ang base ng missile sa Pilipinas ay itinuturing na isang estratehikong hakbang upang palakasin ang posisyon ng bansa sa seguridad sa karagatan sa harap ng lumalaking pagiging mapangahas ng China. Ang BrahMos ay ang pinakamabilis na supersonic cruise missile sa buong mundo at maaaring ilunsad mula sa mga submarino, barko, eroplano o land platform. Ito ay naglalayag ng 3 beses ang bilis sa speed of sounds, dahilan para sa mga kalaban na pabagsakin ito. Ang missile na BrahMos ay lumilipad na 2.8 Mach o 3,457.44 kilometers per hour. Pero ang upgraded hypersonic version nito ay tatawid ng mas mabilis kesa sa Mach 5.0. Isa sa kahanga-hangang feature nito ay ang kakayahan nitong lumipad ng mababa o napakalapit na sa lupa upang maiwasan ang missile defense system habang isinasagawa ang terminal pace. Maaaring lumipad ang missile ng 10 metro mula sa lupa at sa final stage nito ay umaasa sa active radar seeker o inertial guidance. Ang larawan sa satellite ay nagpapakita ng maraming concrete launch pad na kasalukuyang itinatayo sa the naval installation, kasama ang mga storage facility at ang gusaling pangkomunikasyon. Ang base ay nasa estratehikong lokasyon sa kanlurang baybayin ng Pilipinas, nakaharap sa dagat Timog China, kung saan ang mga tensyon ay patuloy na tumataas dahil sa magkasunod na territorial claim at militarization ng artificial island ng China. Ang pagtayo ng BrahMos missile base sa Pilipinas ay malamang na magdulot ng pag-alala o lalo lang magiging agresibo ang China dahil ang anumang militarization sa rehiyon ng ibang bansa at maaari nilang ituring na isang banta sa kanilang interes. Ang pag-unlad na ito ay nagpapalalim sa kahalagahan ng seguridad sa karagatan sa rehiyon at ang pangangailangan para sa mga bansa na palakasin ang kanilang kakayahan sa depensa upang tiyakin ang katatagan at hadlangan ang agresyon ng China. Ang pagbili ng Pilipinas ng Indian Supersonic Cruise Missile noong 2022 ay isang mahalagang milestone sa programa ng modernisasyon sa depensa na naglalayong i-modernize ang outdated na puwersang militar ng bansa sa gitna ng regional dispute sa China. Binili sa ilalim ng Shore-Based Anti-Ship Missile Acquisition Project ng Philippine Navy na nagkakahalaga ng $375 million o humigit kumulang 18 bilyong piso, kung saan kabilang dito ang 3 baterya ng BrahMos at technical support para sa Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment. Dahil dito, napukaw ang interes ng ibang bansa sa BrahMos missile tulad ng Vietnam at Indonesia. Ang konstruksyon ng missile base ay ibinunyag ng Naval News sa kanilang eksklusibong ulat kung saan sila ang nakakuha ng larawan mula sa satellite ng pasilidad. Ayon sa pagsusuri ng pahayagan, ang Pilipinas ay nagtatayo ng isang site para sa BrahMos sa Philippine Naval Station Leo Vigeldo Gantioque sa Zambales, sa baybayin ng Kanlurang Luzon. Ayon sa ulat, ipinapakita ng larawan mula sa satellite ang isang bagong kampo na itinayo sa timog ng Philippine Merchant Marine Academy sa isang bahagi ng lupa kung saan noon ay nagsasanay ang pambansang sandatahan para sa mga amphibious assault at coastal defense. Bago magsimula ang konstruksyon, ang tanging iba pang gusali sa paligid ay isang kubo para sa ilang marine amphibious assault vehicles.
Ang konstruksyon ng BrahMos site ay mahalaga dahil ito ay nagtatakda ng pagtatag ng unang anti-ship missile base ng Pilipinas. Ang lokasyon ng base sa baybayin ng Kanlurang Luzon na nakaharap sa South China Sea ay mahalaga sa aspetong estratehiko para sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa seguridad sa karagatan. Ayon sa pahayag ni General Romeo Browner, bukod sa BrahMos missiles, may plano din bumili ng parehong Indian missile system at HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System. Ang planong ito ng ating bansa ay nagpapabigat sa kahalagahan ng advanced missile system sa estratehiya ng depensa ng bansa. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga advanced na kakayahan na ito, layunin ng Army na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagsalansan at pagtugon sa posibleng banta, lalo na sa mga misyon sa coastal defense. Ang pahayag ni General Browner na ang Army ay bibili ng mahigit sa 3 missile batteries ng BrahMos at ilalagay ang mga ito para sa parehong coastal defense mission upang mas palakasin pa ang pangkalahatang depensa ng bansa. Ang paglalagay ng BrahMos missile ng Army kasama ang Marine Corps ay mas magpapalakas pa sa maritime security capabilities ng Pilipinas at magpapatibay sa commitment ng ating bansa na pagprotekta ng ating territorial integrity at maritime interests. Ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng kanilang treaty ally ang Estados Unidos sa pagsasanay ng mga puwersa ng Pilipinas sa modernong mga sistema at taktika, lalo na sa paggamit ng high-end system tulad ng BrahMos missile, ay nagpapakita ng kahalagahan ng epektibong military partnerships sa pagsasaayos ng kakayahan sa depensa. Ang mga joint drills sa pagitan ng US at Philippine Marine Corps ay pagbuo ng combined network para makilala at atakihin ang mga target sa dagat gamit ang iba't ibang assets tulad ng aircraft, artillery at missile system. Ang konsepto ng pagbuo ng kill chain sa panahon ng mga military exercises tulad ng inilarawan ng mga exercise planners matapos ang pagpapalupog ng isang decommissioned Philippine Navy vessel noong nakaraang taon sa balikatan drills ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-integrate ng iba't ibang kakayahan at assets upang ma-engage at ma-neutralize ng epektibo ang mga posibleng banta sa pamamagitan ng pagsasanay ng magkasama at pag-develop ng interoperability. Layunin ng Pilipinas at ng Estados Unidos na mapabuti ang kanilang kakayahan na tumugon sa mga komplikadong senaryo sa seguridad at palakasin ang kanilang deterrent capability sa rehiyon. Ang suporta at pagsasanay na ibinibigay ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Pilipinas ay hindi lamang tumutulong sa mga puwersa ng Pilipinas na magkaroon ng kasanayan sa pag-operate ng modernong sistema tulad ng BrahMos missiles, kundi nagtataguyod din ng mas malawakang military cooperation at mutual understanding sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng joint exercises, training programs. Pareho nilang napabubuti ang kanilang kaalaman, kasanayan at mga karanasan na sa huli magbibigay kontribusyon sa regional security at stability. Kung ang mga reports ay totoo, maaaring magdulot ito ng malaking banta sa lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ginagamit ng Chinese Navy ang Luzon Strait, isang choke point para sa passage sa pagitan ng South China Sea at ng Philippine Sea upang magmaneuver ng carrier strike groups at destroyer papuntang Pasipiko. Ang mga BrahMos anti-ship missiles na may range ng mga 290 to 300 kilometers ay ilalagak mga 250 kilometers lang ang layo mula sa Scarborough Shoal, isang lugar na isinasaalang-alang sa pagitan ng dalawang estado at isang lokasyon kung saan madalas nagkakaroon ng hostilities sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at China. Ang ilang military bloggers ay nagmungkahi na maaaring magpaputok ang Pilipinas ng isang anti-ship missiles sa isang agresibong barkong Chino sa tinatawag na problem zone mula sa Luzon. Gayunpaman, ito ay malamang
na magdulot lang ng pagkagalit ng China bilang bahagi ng Balikatan 2024 military exercises. Nag-deploy ang Estados Unidos ng kanilang Typhoon armament system sa Luzon na kayang magpaputok ng Tomahawk land attack missiles at SM-6 anti-aircraft missiles. Pinuna ng China ang deployment at inakusahan ang Estados Unidos na sinusubukan nilang destabilize ang rehiyon. Sa pag-deploy ng mga BrahMos batteries, ang Philippine Navy kasama ang may napakalaking hamon na harapin ang agresibo at suspetsosong kilos ng China sa Philippine waters ngayon ay halos imposible nang pigilan at hadlangan. Ang agresyon o pagiging mahigpit ng China laban sa mga barkong Pilipinas na sinusubukang makarating sa BRP Sierra Madre ay lalong nagiging mahigpit. Ang mga Chino ay unti-unting lumalapit sa Scarborough Shoal muli. May mga naval ship ng China na regular na nagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas. Bukod dito, malapit ang Luzon sa Taiwan na itinuturing ng China bilang renegade Chinese province. Sa pangyayari ng potensyal na banggaan sa pagitan ng China at Taiwan, kakailanganin ng People's Liberation Army ang access sa strait upang bantaan ang eastern coastline ng Taiwan o upang i-encircle ang self-rule island. Bagaman ang Pilipinas ay malinaw na walang interes na makisali sa anumang alitan na may kinalaman sa Taiwan, patuloy itong nagpapalakas ng kanilang depensa upang protektahan ang sarili laban sa isang banta ng China. 21 mga Marines ng Pilipinas ang natapos sa practical training noong February 17, 2023. Natuto ang mga Marines kung paano gamitin at alagaan ang BrahMos anti-ship supersonic cruise missile. Bagaman hindi pa opisyal na inihayag ng gobyerno ng Pilipinas ang lokasyon ng deployment ng mga anti-ship missiles na ito, makakatulong nga ba ito sa kinakaharap nating panggigipit ng China o lalo lang tataas ang tensyon dahil dito? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat.